So, ngayon, si Aimee, I think kasi, to be frank, Aimee kasi is about preserving, she's more about preserving Marcos, The legacy of the legacy of the father. Kasi yung continuation kasi ng political power. I think kasi, hindi kasi si Aimee Marcos hindi siya yung tagapagdala ng apelyido ng tatay niya eh. It is actually Bongbong. You know, the usual Bongbong, and then of course it's Sandra Marcos. Kasi hindi naman Marcos ng apelyido yung last name na ng mga anak ni Aimee, Manotok. Marcos Manotok na yon eh, no? So talagang magko-continue nung FEM name, FEM Marcos name ay si Sandro. Diba? Ngayon, kung ayaw mong i-acknowledge yung practice, ayaw mo rin palitan, ibig sabihin, nag-e-enjoy ka. Correct. Acknowledge the practice and then at least call for the review of the current practice. Yes. Diba? Sabi ni Roldan, legit ba yung kay Pulong? Yung kumakalat po kay Pulong, hindi po yung resibo, yun po yung nasa itemized list doon sa 2020. For 2020. Lahat ng legislator nun merong ganun. Merong ganun. Hindi po yung resibo. Ito naman, guys, hindi ba kayo nagtrabaho? Hindi ba kayo nagtrabaho? Hindi ba kayo naghawak ng pera ng mga amo ninyo? Kung anong itsura ng liquidation? Hindi po yung liquidation. Ang tawag po doon ay allotment. No, yung nakikita niyo kumakalagay Pulong, hindi lang si Pulong ang meron noon, lahat po sila merong ganun sa 2020 itemized. Kasi yun, hindi po yun resibo, allotment po yun po yung inalat sa kanila for yun yung kanyang ginastos. But pag sinabi na liquidation, ano yan, may breakdown. Okay, ito ang mga consultant. Ito yung sweldo nila at ito yung trabaho. May ganun po, no? Well, it doesn't matter kung Duterte or Gloria or Romualdez or ganyan. This is the system. So we have to change the system. Ngayon, itong kongreso, hindi naman kasi pwedeng, I don't know kung kayang baguhin ng judiciary itong sistema ng Kongreso or kayang baguhin ng executive. So it has to start from Senate and Congress itself. Otherwise, pwede naman siguro i-question yung constitutionality ng ganitong sistema nila. Oo. And I am really hoping na meron talaga tayong mga patriotic lawyers na magma-march to Supreme Court para tanungin yung ganito. Kasi parang in effect, no, tinali talaga ng Congress yung kamay ng COA to do anything further than, they cannot cross beyond the certification system. Diba? Yeah. Oo, kaya tama si Duterte, kita mo walang nafa-flag dyan sa Diba sabi ni Duterte, diba, kita mo walang napa-flag dyan na congressman at senator. Kasi nga po, paano nga sila mapa-flag? Sasabihin lang nila, dito namin to ginastos. And then that's it. Tapos ang usapan, diba? So ibig sabihin, the only way na ma-flag ka lang, pag nakalimutan mo i-attach yung pirma mo doon. Doon ka lang mapa-flag. Yun na lang yung gagawin mo. Pagtas kakalimutan mo pa, hindi ka talaga mapa-flag dyan. Diyos me. Kasi, tapos pagmamalaki nila, eto galing sa COA, wala kaming notice of disallowance, wala kaming notice of suspension or notice of charge, kinemi. Parang, paano kayo magkakaroon ng ganun? Ang requirement lang naman sa inyo, at titingnan lang naman ng COA sa inyo, hanggang pirma nyo lang. Diba? And the only way na ma-flag ka is pag nakalimutan mo i-attach yung pirma mo. Diba? Kasi dapat
kasi dapat talaga magkaroon ng standardization dyan sa Congress. Halimbawa, okay, every congressman are only allowed to have 3 or 5 employees or 10 employees. May At ito yung limitation. Oo, may limitations. Hindi mo pwede one to sawa. Kasi, ano yun, iba-iba. Yung isang senador, meron siyang, sabihin natin, 50 empleyado. Yung isa may 10, yung may isa 5. Ano yun? For example, kung kunwari, you will be allowed to get a consultant if meron kang legislative agenda na hinain na parang ito yung mga gusto kong ito yung mga gusto kong ipasa na batas or something like that. Kaya nga napaka-wasteful ng ganitong sistema kumpara sa parliamentary system. Kasi sa parliamentary system, ang may budget, halimbawa, ang budget ninyo according to the number of seats ng partido mo. So yun yung ano, so malaki yung budget nyo kasi kayo yung pinakamarami diyan eh. Kasi nga, of course, kung yun yung percentage ng budget niyo. Of course, may standard no na ano, pero yun yung parang perks na dahil mas maraming bumoto sa inyo, syempre, doon pupunta yung pera kasi nga, doon pupunta yung mas maraming pera ng taong bayan kasi mas marami sa inyong bumoto. So ngayon, ang legislative agenda doon, hindi per MP. Individual, hindi per legislator. Hindi per legislator, kundi for the party. Per party. Oh. Yeah, so ito yung okay, gusto mo isulong. Which will make more sense. Kasi, it makes sense. Kasi, kung kunwari mag-isa ka lang legislator, syempre pwede ka namang, kung kunwari meron kang magaling kang mag-isip ng kung ano-ano, mga kuning-kuning. Yung sasabihin mo, ito, dami kong gustong it doesn't mean na marami kang pwedeng gawin. May ipupush mo yun, di ba? It doesn't make any sense. Kaya nga, di ba, halimbawa, kung gusto mo ng maraming consultant, edi gumawa ka ng mga mag-file ka ng MM batas, sabihin mo, ito, ginawa ko itong consultant tungkol dito sa batas na to. Pero pag tinaman yung batas niya, ano to? Di ba? Guys, they only need to file a bill. That's all. It doesn't, hindi kailangan na yung bill makes sense. Alam mo yon? It doesn't even need to become a law. Nagigets ninyo? So, ganun ka-wasteful yung kongreso natin, yung congressional system natin. Which is, in a way, ganun din yung sa United States. But the only difference with the United States is makikita mo yung ano talaga sila, girl? That's the real liquidation every quarter. Pinangkain ng pinang-lunch. Di ba ganun ka detalye, no? Na parking. Meal, parking. Parking, ganyan. Di ba? Nakikita yung eksakto kung saan napunta yung pera. Well, kasi yung usapin whether or not prudent yung paggastos or mas darating tayo dun sa usapang yun kung nakita natin kung paano ginastos, di ba? Yes. Yung problema, hindi na natin nakikita eh. Yes. So ganun yun, no? Kasi ang nangyayari ngayon is, ano to? Bakit, about, can you imagine, isang congressman, meron silang public affairs fund? Sa isang taon, 2.8 nga yun sa Congress, 2.8 million per year. So, ginagamit yan. Media relations, di ba meron silang gano'n na media relations? So, why do you need, kaya nga, makikita mo dito, it's a waste of, talaga siya, malaki yung nasasayang na pera. Kasi nga, hindi mo rin alam, ano yung sistema, bakit ka bibigyan ng mas malaki? Ano ba yan? According to performance? According to... Kasi guys, ang executive department, yung budgeting dyan ng DBM, kinukonsider kung paano mo utilize yung pondo mo last year. Nagigets ninyo? Okay? Halimbawa ako, DepEd ako. So, mag-a-apply ako ng new budget for 2023. Ang DBM, ang gagawin niya, titingnan niya kung paano mo ginastos yung pera noong 2022. Yes.
titingnan niya yung COA report nun. So ngayon, saka kanya, bibigyan na, okay, ito ang budget, ang pwedeng budget mo. And then, pagdating ng Kongreso, susuriin pa yun ng Kongreso. Ngayon, yung congressman, sino sumusuri sa kanya kung paano niya na-utilize yung pondo niya last year? True. Ayun nga eh. Wala man lang yun nga eh, dapat, sabihin na natin na iba yung nature ng trabaho doon. But, there must be a standardized way of how you are going to spend your budget. Ganon. Yung hindi Yes. so, kasi ang feeling ko ang gagaanuhin nila diyan, ang mga pangontra nila. Hindi nga kasi po pwede na kasing busisi hindi po pwedeng i-apply yung rules sa executive doon sa rules sa amin, ganyan kasi iba yung trabaho namin sa executive, which is I think may point naman na iba. Pero dapat meron kayong rules na fit sa inyo na pagdating sa pagsusuri, at least ka-level nung higpit no sa executive, pero tailor fit doon sa trabaho ninyo dyan. Yeah. Diba? Hindi, kasi halimbawa, yung Congress, no? Halimbawa, yung office supply. Bakit kailangan kayo bigyan isa-isa ng panggastos nyo ng office supply? Hindi ba pwede na yung Congress itself, may budget siya ng office supply na hindi i-distribute ng per congressman, bakla nasa isang building lang kayo. Ano ba naman yung, okay, meron tayong isang room for printing. Meron tayong isang room para kuhanan nyo ng bond paper. Meron tayong isang room para kuhanan nyo ng ganito, ng ganyan, ng ganito. Why do you need to be given an individual budget for office supply? Pwede namang na yung Congress itself is the ones going to buy the institution, no, that's going to buy a supply of bond paper, a supply of pentel pen, a supply. Baka naman kasi sa inyo iba dyan, no, baka yung iba-iba pa yung ballpen, hindi pa ata kayo pare-pareho ng ballpen. Do you understand it? There must be some sort of standardization, no. Halimbawa, kung gusto mo naman ng consultant, 'di ba? Kasi nga hindi talaga po pwede per individual congressman. Okay? Dapat talaga dito is per party. Kaya nga dapat tayo mag-shift talaga ng parliamentary system. Kasi nga bakla, alam mo 'yun? Bawat isa sa inyo kailangan. Kailangan magpabida, ganyan na para syempre kasi may mga wala talaga, it doesn't make any sense, no, of how you are utilizing the public money. True. Ayun na nga. Lipat naman tayo sa lang, very, very quick question lang. Ang tawag dito, nakakaloka kasi di ba si Sandro, inulan siya ng batikos dahil dun sa very insensitive remarks niya tungkol dun sa in defending the House of Representatives. Ang dami niyang mga hanash na mga hindi talaga maganda. So ngayon, yung tita niya nagsalita. Sabi nung tita niya, kahit mag-isa na lang ako, ay suportado ko pa rin si PRRD, ganyan. Madaming parang hindi convinced, ganyan, madaming ganyan. Pero ikaw, anong masasabi mo dun sa statement ni Senator Aimee? Well, in one sense, naiintindihan ko naman yung mga tao kung ba't hindi sila convinced because meron nga tayong kasabihan, blood is thicker than water. Pero ang ano ko naman dyan, ang isang puntos naman for Amy Marcos, totoo naman talaga na si Amy Marcos lang yung gobernador na nagsuporta kay Duterte. So, guys, if you are running, alam niyo ba kung bakit kailangan hingin ang suporta ng mayor at gobernador? Di ba? Alam niyo ba kung bakit? Okay? Kasi ganito ang kalakaran yan, guys. Para alam nyo, ha?
yung gobernador at mga mayor, pinakalatag na yan. No, meron na yung infrastructure. Meron na lang kakilala nila yung mga From what's ground this? up. Ang governor, meron niya mga mayor na hawak. Yung mga mayor, meron niya mga barangay captain na hawak. Ganun yan. So yun yung kanilang scaffolding para pag tumakbo ka, meron ka ng makinarya. That is included in the makinarya. Nagigets ninyo. Yung makinarya, it's not just about the political party itself. Yung makinarya is, okay, ilang gobernador yung akin. Kasi pag ako may gobernador, meron ka ng mga mayors. Alam mo yun? Ano yan eh, up to the lowest level. Kailangan meron kang ganong eksena. Yung political party, isa lang yan sa makinarya. So ngayon, kung wala kang governor, die. Wala kang mag-isip-isip. Wala kang mag-isip-isip ka na, no? Kasi yung mga governors na yan, mga mayors, sila rin yung kukuha ng mga watchers. Girl, ang hirap, no? Pag natakbo ka ng presidente, tapos wala kang governor, wala kang ganyan. Mahirapan ka talaga. Kaya nga milagro tong nangyari kay PRRD, no? Isa lang yung governor niya. That's how our electoral system works. And another issue na waste, aksaya ng pera yung electoral system natin. So, in that sense, may puntos dun si Aimee. Totoo naman na talagang she stood behind Duterte during that time at nakita naman natin all throughout the 6 years of Duterte, hindi niya hiniwanan si Duterte. So hanggang ngayon, malalim yung friendship nila eh. Meron siyang pinaghuhugutan. So on the other hand, yung mga tao is maintindihan mo yung duda kasi Bex, bloody sticker than water, parang ganon. Sa mga nangyayari yung mga kaganapan, pinakamahirap yung posisyon ni Senator Aimee, no? Kapatid mo presidente, pinsan mo meron kang pinsang tamba. Pagkatapos, kaibigan mo si Inday at si pamangkin niya si Sandro. Nasa gitna siya ng lahat ng kaguluhan. Oo. Nasa gitna siya ng lahat ng kaguluhan. Why i-add nyo si Joey everyday? So ang i-add nyo tong si Madam. I-follow nyo pala, i-follow nyo. Ano ba sabihin ko? So ngayon si Aimee, I think kasi, to be frank, Aimee kasi is about preserving. She's more about preserving Marcos. The legacy of the father. Kasi yung continuation kasi ng political power. I think kasi hindi kasi si Aimee Marcos hindi siya yung tagapagdala ng apelyido ng tatay niya eh. It is actually Bongbong. You know, the usual Bongbong, and then of course it's Sandro Marcos. Kasi hindi naman Marcos ng apelyido yung last name na ng mga anak ni Aimee, Manotok. Marcos Manotok na yon eh, no? So talagang magko-continue nung FEM Marcos name ay si Sandro. Sandro Marco, yung mga anak ni Lisa and BBM. So that's the continuation of the Marcos as Marcos, no? Well, of course, may middle name is Araneta, but the thing is the bloodline of the father kasi very patrilineal tayo na society eh. So yun yung ano pero kasi si Aimee kasi she is I think ang redemption kasi kay Aimee is really the father, no, the father's legacy.
policy. Itong kay BBM, I think ang ano is redemption in order for the in order for their children to have a career in politics. Alam mo yon, na parang that's the political survival. Kasi ito kasi si Amy Marcos, okay na sila eh. Okay na sila sa politics eh. You know, the Ilocos Norte will be a manotok. Will be a manotok country. No? Province for, manotok-led province na Amy line. For the next time to come, no, it's going to be a manotok-led province. Eh, ito mga anak ni Bongbong. Do you really think Sandro can govern Ilocos Norte? Nagagets ninyo? So parang paano kami? So parang ganun yung ano nila eh. O ikaw okay na kayo dun sa Ilocos Norte. Eh paano to mga anak ko? Gets mo? So ngayon sila, Congress, MM. So ganun yung ano nila, na kailangan nilang they need to carve their own turfs. Nagigets mo? So in a way, maintindihan mo rin naman itong galaw nila Bongbong na they should form some sort of alliance with non-traditional loyalistas. Kasi nga parang kailangan nila mag-appeal to new generation. So parang ganyan yung eksena. Pero on the thing is that the Duterte base is across ages. Oo. Totoo. Ayun Ikaw, nga. anong basa mo dyan? Well, kasi kay Senator Amy, dahil nga I think yung gumawa siya ng statement today na I am glad na nag-issue siya ng ganong klaseng statement. Kasi pag basahin mo yung message ni Mami Laika. Jowain na lang ni Sandro si Raul. Ala. Ano, bae? Yan ang totoong unity. Diyos me. Mahirap yung posisyon niya eh. Kasi syempre parang, do you really expect na well, very vocal si Senator Amy sa mga hindi niya gustong ginagawa ng current administration. Very vocal siya dun eh. Tapos, may nag-send nga sa akin ng link. Sabi ko, nagsasabi siya tungkol dun sa system of certification, ganyan. Nagsalita siya, although yung hindi masyado pang strong yung mga pahayag niya about it, pero meron na siyang nasabi na hindi siya gusto ni Martin kasi nga lagi niya kasama si Inday. Ganon. Ang problema, of course, dahil syempre mga kamag-anak niya tong mga to, hanggang kailan magtitiptoe si Senator Amy na para, 'di ba? Syempre para medyo expected naman 'yun, pero hanggang ano yung limits niya na sa pagtitiptoe na hindi ko tatablan yung mga to kasi after all kamag-anak ko tong mga to, ganyan. Well, I think I think then na what would be, masakit naman kasi talaga, no, na natirahin mo yung pamilya mo. It's not, I think, oo. Kasi ako naman, no, na parang, guys, aminin nyo, kahit tingnan natin si Amy as a sister of the president.
And kaya nga masabi mo na blood is thicker than water, na parang, do you really think kaya niya itakwil yung pamilya niya? Do we really expect her to do that? Kayo ba hindi kung kayo ba si Amy Marcos, do you really expect kaya niyong gawin? Di ba? Na parang guys, let's be realistic, na parang ako nga, Diyos ko, my God, no? I'm pretty Siguro sure. realistic yung ang realistic, itakwil na si Martin. Tapos pinsan lang naman. Yung immediate family, syempre mahirap talaga yun. Diba? Diba? Hindi ba? I don't think magkakaroon ng talagang massive tablahan between the siblings, ganyan. Mukhang, pero si Martin, parang feeling ko, pwede. Oo, I think kay Martin Romualdez, yeah, of course, kaya niyang tablahin nga, no? Kasi nga, ayoko na lang sabihin kung bakit, but I think Amy Marcos is not really so much into the Romualdez side of the family. Let's just put it that way. And of course, the other side as well. So parang, alam mo naman si Amy, maldita talaga yan. Aminin mo, senadora, no, maldita ka naman talaga. So ganun siya, no? And I think, hindi niya kayang itakwilan. So let's not demand Amy Marcos to go there na itatakwil niya si Bongbong Marcos. Guys, let's be realistic. Kahit kayo, no, kahit gaano kasama ang inyong kapamilya, I don't really think that it will be in your heart na itatakwil ninyo ang inyong mga kaanak. Pwede niyo sabihin, pwede niyo silang hindi iligtas sa pagkakamali nila. Sabihin mo, well, kasalanan mo yan, pagtusahan mo. Pero yung dumating hindi na, sa level. hindi sa level na itatapon mo siya sa di ba? Ayun. So, kaya parang medyo yung iba na nagsasabi na blood is thicker than water, ganyan. Siguro kung sa takwilan level, talaga mahirap talaga yun. Pero yung fact na comforting din na malaman na she made a statement standing by the former standing by former President Duterte. So, malaking bagay na yun sa ngayon. Hindi, kasi, alam mo yan, well, Amy went through, alam niyo pinagdaanan ng pamilya niya eh. You know, yung kung paano, and I think Amy, I think a middle ground kasi nung mga hindi sumasang-ayon. Sasabihin nila, hindi kami naniniwala dyan kasi blood is thicker than water. Tapos yung iba naman, sasabihin nila na, hindi okay naman kasi nga, yung isang side, di ba? Yung side na sabihin, hindi, yan, sincero. I think a middle ground doon, sa dalawang extreme view na yun, let's just consider Amy Marcos as a politician na may delikadesa. She's still a politician, pero may delikadesa. Please, True. Nagets ninyo? Yeah, let's say na it is a political move for her to still stand by behind Duterte. No, sabihin natin na hindi yan 100% sincere na kaya niyang itakwil yung pamilya niya for Dutertes. Pero hindi, wag na nating sabihin na gano'n. Sabihin na lang natin na she's just a politician na may delikadesa. So that's the middle ground. You don't need to believe that she can throw her family under the bus, but you don't need to fully believe na hindi sincero si Amy. Diba? So kung ayaw kasi ilagay mo na yung huge rin yung cost ng ginambol ni Senator Amy in banking on PRRD nung time na walang naniniwala kay PRRD, 'di ba?
Yes, ayun din. Guys, if I think nobody believes na PRRD could win. Oo. 'Di ba? Nung parang panahon na yun kasi nga wala talaga siyang pera, girl. Pag wala kang pera sa tatakbo ng presidente, forget it. Oo. Sabi ni Jose, political strategy lang yan ni Senator Amy. And let's say it is na political strategy na yon. Pero yung political strategy na yon, may kaluluwa. Hindi siya masyadong, hindi siya yung, hindi siya political strategy siya dahil she respects the alliance with the Duterte. Okay? So, if you're gonna look at it that way, extent, no? Kaya nga sabi ko nga, di ba, Amy is still a politician, but at least Amy has delicadeza. Correct. So, yung sinasabi mong strategy niya yan, pasok dun sa pagiging politician. Nagagets niyo? So, yun, kung ito ang political strategy niya, may delikadesa, may kaluluwa. May delikadesa. Oo, may kaluluwa. Hindi naman yung katulad na nakipag-connive ka sa mga gusto magpahukay sa tatay mo. Correct, ayun. Ay, sa lolo mo. That's also a political strategy on the part of the pamangkin, di ba? That's also a political strategy dun sa part niya. Ang pinili niya, solidarity with Martin and others sa House of Representatives. And the hukay. Yan. So, pareho sila may political strategy. Political strategy ni Amy, may political strategy ni si Sandro. We're not saying that Sandro believes suddenly in the cause of communism. Oh my God, hello Sandro, communism. Pero kasi yung kay Sandro, walang delikadesa. Girl. Talaga, para mapatunayan mo na solid ka sa House of Representatives, kailangan mo sabihin na tinethreaten ang House of Representatives dahil yung isa sa inyo ay tinreten ni PRRD. Ganon. I'm gonna show you a delicadeza. No? Halimbawa si GMA. GMA, no, she is one of the classic traditional politician. I'm pretty sure, madam will not be angry at me. Pero GMA has delicadeza. Okay? Look, sinabi niya, sinusuportan ko pa rin naman yung leadership ni Martin. Diba? Ni Martin, ni BBF. Diba? Pero she still stood behind Sara and Duterte. Wala naman if GMA would like her to perpetuate herself to power, inilaglag niya na yan si Sara saka si Duterte. Ano bang papapala nila? Ang power of the purse na kay Martin Romualdez. Ang executive power na kay BBM. Nagigets inyo? So, makikita mo pa rin dito na, wait, I'm a politician, but I still have delicadeza. No? Pwede mo naman pagsamahin yun. And, naalala ko dati, kasama ko pa ito si Pinking Pinoy. The first time I met him in person. That was February 2017. So, we met GMA. And then GMA, kasama pa kami nun sa Green Hills. Na-meet namin si GMA, nakipag-meeting sa amin. Wala lang, nangangamusta lang, ganyan. And then, nagchismisan kami, no? So, kasi, remember, during that time, PRRD is pushing for the death penalty. Diba? And GMA, okay, she set up a meeting with Duterte. Sabi niya, is, sabi niya kay Duterte na, I'm sorry, I cannot support the death penalty because kasi nga si GMA is siya parang atong spokesperson, some sort of Catholic M.M. against the death penalty emerald. Ngayon sabi nito sa kanya ni Duterte, it's okay ma'am, you can even oppose it in public. So, nagats din niya.
Nagets niyo yung ganong eksena na but we're allies. Diba? So ngayon, kung yung sinabi ni Sandro na ang excuse niya, sinabi niya, ayokong banggitin dahil kasama na, kasama namin. I think, mas kapanipaniwala yan, Sandro. If you have explained na, I actually met with Sarah, and then I told Sarah na out of principle, I will support my colleague. Here, Oh, and just out of courtesy na lang sa tatay niya at sa pinagsamahan natin, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. But no. Ang sinabi lang niya, nagigets niyo yun? Nagigets niyo guys? Nagigets mo ba biological woman? Oo. Kasi yung ability to complicated kasi itong well, parang madali kasing sabihin dun sa ibang mga tao na politician yan kasi yung parang wala man talaga mga kaluluwa yung mga yan. But if you're going to observe yung behavior ng mga politician, kung ano yung mga bagay na hindi nila binibreach, yung consistency in in dealings, ganyan. Syempre hindi naman natin alam yung mga personal kineme nila, pero yung political life nila, like for example, they stood beside certain issue, fighting for it, advocating for it, and yun talaga yung kanilang pinaglaban or whatsoever. And if there's going to be any change of heart, it is at least explained in a way na maiintindihan mo kung bakit nag-iba, kung ano yung tumakbo dun sa thought processes nung politician na yun, kung bakit nagbago yung pag-iisip. Yes. Parang bakit bigla kang magbago? Anong eksena? Anong evolution mo? Diba? Bigla mo na lang naisip. Kailangan naman guys, meron ka namang ipakitang evolution ng buhay mo, hindi yung bigla hello kahit nga si Jesus Christ naghintay ng 40 days and 40 days True, diba? Kahit nga si kahit nga si Buddha, dumaan ng stages. Oo, nag-reflect ng bonggang-bongga bago, diba, tawag dito yung yung isabong, napag-usapan na natin to in the past, pero, ibig ko sabihin, ganito yung ina-expect, ganito yung may delikadesa, si PRRD, nung bago, diba, pandemic, ganyan-ganyan, sarado yung mga sugalan, nag-operate yung isabong. Kasi, yung presented sa kanya, yung kung magkano yung kikitain ng isabong, syempre, na-entice yung matandang Duterte, kailangan ng pera during that time, diba? And then, nagkaroon na nga ng maraming kontrobersya yung isabong na yan, ganyan. Ang daming crime associated with it, ganyan-ganyan. Until noong February 2022, bago siya bumaba, sinuspend niya yung operation ng isabong. Tapos, may interview si PRRD na sinabi niya na etong isabong na to, nagkamali talaga ako dito. Sabi niya gano'n. Nagkamali talaga ako dito kasi ko doon sa income na pwede niyang ma-generate. Kaso, hindi ko naisip na magiging sobra itong detrimental dun sa normal family. Even dun sa mga poor. So sabi niya, so that's why I have to suspend it. Sabi niya gano'n. Naiintindihan mo kung bakit siya nagpalit nung polisiya, 'di ba? Naiintindihan mo kung bakit siya at umamin siya at sinabi niya nagkamali siya, 'di ba? Yung mga ganong klaseng pag-iisip na masasabayan mo kasi reasonable. Sino ba naman laging makakagawa ng perfect decision all the time? Nung time na yun, nung nag-decide siya, meron kasi siyang ine-expect na benefit na at that time, iniisip niya, maa-outweigh yung mga evils na dala na mas maraming benefits kaysa sa mga disadvantages. Nung nangyari at nakita niyang mali pala, di binago niya, kinorek rin niya yung sarili niya,
At inamin niya na nagkamali siya, na hindi niya na-calculate yung mga detrimental effects nung isabong moving forward. So he has to suspend it. Yeah. So, ayun na nga, di ba? So, guys, these are all politicians. Even Duterte is a politician. Even Sara is a politician. Hindi po natin sila best friend. Oo. Pag masyadong Pero ngayon, titingnan mo kasi yung galawan ng politician. Kung itong politician ba na ito is... Ano ba ito? Diyos ko, Lord. Meron namang garapal. Meron namang too much. Meron namang overkill. Merong, uy, parang mapapaganyan ka na lang, uy, eksena mo. Diba? Ito, Sas, meron akong question sa'yo. Isa sa mga parang, di ba, tinanggal ng House of Representative, dinemote nila si Rep. Ungab at saka si GMA. Kasi hindi raw sila sumuporta dun sa House Resolution 1414, yung solidarity for Martin Romualdez, ganyan. So dahil hindi raw sila nag-sign doon, tinanggal daw sila, ganyan. Okay. Ngayon, a lot of people think na grabe, napaparanoid si Martin Romualdez, ganyan. Napaparanoid sila kaya tinanggal na niya, ganyan. Anong masasabi mo doon sa mga nagsasabi na justified yung pagiging paranoid ni Martin Romualdez kasi, di ba si GMA naman daw noon ay nag-stage ng coup at si Inday Sara ay nag-stage ng coup laban kay Alvarez nung panahon ng tatay ni Inday. Ano masasabi ko na paparanoid siya? Well, ba't siya mapaparanoid? Hindi naman presidente yung tatay ni Inday ngayon. True. Bakit siya napaparanoid? Presidente, pinsan niya. True. Ako hindi ko gets ganito. Si Alvarez noon, walang natatanggal na speaker na in one way or another ay walang blessing ng presidente. Kasi ano yan kailangan merong some sort of alignment or some sort of emirate na paano nga sila makakapag-stage ng coup sa house. Oo. Wala nga silang bilang. Nagigets ninyo, mga friends? Wala silang bilang sa kongreso, no? Saka, ano naman ngayon? Kahit naman tanggalin nila si GMA as a deputy speaker, sabihin natin let's say for the sake of argument, meron silang balak na mag-coup. Sa tingin nyo ba, hindi pa rin sila makakapag-coup kung True, yun nga eh. Parang, congresswoman pa rin naman siya, nasa House of Representative pa rin naman siya. Hindi, kung gusto niyang mag-coup, hindi na ba siya makakapag-coup dahil hindi na siya deputy? Ganun ba? Ganun ba? Ang tawag dito, ang iniisip ko nga, di ba nung panahon ni Duterte, yung nagkaroon ng kaguluhan with Alvarez, then House Speaker Alvarez. Kasi di ba hined-on collision ni Alvarez si Duterte noon di ba? Na hinamon niya, ipapa-impeach daw niya si Duterte, yung mga ganun-ganon. Okay. So kung sabihin natin na ganun na nga ang nangyari, for the sake of argument na in-impeach siya ni Sara at saka nag-stage ng kudita si GMA at saka si Inday para mapalitan siya sa Kongreso na as House Speaker. Kung ginawa talaga nila yon, hindi ba dahil ng head-on collision kay, 'di ba?
Ginawa nila yun kasi nang head-on collision ka. I mean, that's a natural reaction kapag kunwari, nang threaten ka ng ganyan, di ba? Ang tanong, sino ba nang-aaway ngayon kay Martin? Di ba? Sino nang-aaway sa kanya? Are you saying, kaaway mo yung mga Duterte? Di ba? Kaya parang kailangan mong gawin yan? Dahil ayaw mong ma-Alvarez? Bakit ginagawa mo ba yung ginagawa ni Alvarez? Diba? So parang... Hindi, dapat tingnan nila yung history, di ba? Ano ba naging umpisa? Bakit ba nagkaroon ng banggaan si Sara saka si Martin? Di ba una, tinanggal niya as senior deputy si GMA. A position that was actually made for her. So parang, girl, ginawa mo yung position para sa kanya, tapos tatagalin mo siya. Pero yung position, ibinigay mo sa iba. Parang, sana tinagal mo na lang yung position na senior deputy, no? Parang, ito yung mga badges na walang delikadese, no? Oo, na parang, delikadesa, parang tanga. Saka, halimbawa, bakit ka paano ka nga matatanggal? Ang pinsan mo yung presidente. Oo. So, naiintindihan niyo yung sentiment ng mga taong bakit praning si Martin? Diba? So, parang, actually, siya na parang, he is consolidating his resources. Actually, ako for me, hindi niya kina-consolidate yung niya eh. Pinapakita niya yung extent of how actually nagpapakita siya ng pangil. Hindi siya nagpe-flex siya ng muscle. Nagpe-flex siya na parang papakita niya na ako ang boss dito. Ako ang masusunod. Kung anong gusto ko, this is it, pansit, eklabu, channeling Chimbustar, Emerald. Yung kay Alvarez kasi marami kasing no, maraming factors kasi noon na parang kasi si Alvarez to be fair to Alvarez no, I think he's a fairly good House Speaker. Remember, it is the first Congress na walang PIDA. Wala ng PIDAP yun, no? So, MOOE na lang yun. At ang liit nung nila no, na girl, ang liit nung MOE nila. Kasi sa Congress noon, para to halimbawa, meron ng legislation yung presidente. Ang gusto nila ginagamit nila yung PIDAP, ito, bibigyan ka namin ng ganito, bumoto ka sa ganitong legislation. Ganyan, girl. Kaya sabi ko sa inyo, palitan nyo na tong sistema to, gawin nyo ng parliamentary system kasi this is just really subject to excessive to that kind of system, no? So yung ginagawa ni Alvarez, talagang nambabraso talaga siya to keep the exactly the same way na ginagawa ngayon ni Martin. Ayaw mo, babrasohin kita, ganyan. Which comes from the job. If you would like a legislation of the president to be passed, you need to do that, okay? Especially with the kind of system that we have, no? Kaya palitan nyo to kung ayaw nyo itong paulit-ulit. Ayaw nyo ng ganito. You have to change the system. It's not gonna get better, sa totoo lang. It's not gonna get better. So maraming parang naiirita kay Alvarez noon na Congress. Kaya nga mabilis sila makakuha ng support eh. Nagets ninyo? Mabilis siya makakuha ng support because yung pambabraso ni Alvarez. And I think yung iba kasi issue, I think that's just tip of the iceberg eh. So parang marami nang naiirita of how he conducts the work or whatever or something else. Okay? And then itong kay speaker, pinapakita lang yung piniflex na yung muscle na I'm the boss. If you're not gonna toe the line, I'm gonna remove you. Which is perfectly understandable. Kaya nga sabi ko, di ba, this is very expected yung kanyang ginagawa at yung
yung kanyang pakikipagheron. Pero ang tanong kasi is, Ang, ano ba yung hindi tinutow? Ano ba yung line na hindi tinutow? oo. Ano, no? What is- Ang ano ba problem yung- lang is, expected na gagawin yun ni Martin. Yung mga ginagawa ngayon ni Martin, expected yung mga actions niya. Pero would you agree na he's overdoing it? Ako kasi, bakit niya hinahayaan na yung... Kasi ganito bakit niya hinahayaan na si Sarah ginaganito noong Makabayan Block. Nagigets mo? So, meanwhile, scrutiny of the president ay hindi lumulusot. Nagigets niyo. Nagigets niyo. Nagigets niyo mga friendships. Diba? Parang, ano yan eh, anong eksena mo? Eh, alam naman natin lahat na gustong tumakbo ni Romualdez for president ng 2028. That's not a, unknown, that's an open secret, no? So, kaya nakikita mo yung, wait, ano ka eh, meron tong eksena eh, 'di ba? Na pwede mo namang sabihin, hey, this is out of line, no? Itong ginagawa. Sino ba yung kaalyado mo? 'Di ba? You came from the unit team. So, bakit True. Ayun, bakit pa hinahayaan na yung community mo binabaruban? Sabihin nila para sa bayan. Okay, ngayon para sa bayan, dahil ang topic ay pera ng taong bayan, o kayo ngayon din. Paano yung pera? Totoo. Tsaka yung chami-chami siya with the Makabayan Block. Kwento nga 'di ba ni Jam Magno, nagkita-kita sila at sama-sama silang nag-distribute ng mga kung anik-anik para sa mga tao. Sino? Si Jam! Saka? Si Martin Romualdez at saka yung Makabayan Block. Meron silang event na pinuntahan na parang nag-distribute sila ng something para sa mga tao. Magkakasama daw sila. Martin Romualdez at Makabayan Block. With Jam Magno? Oo, sabi ni Jam Magno, nandun daw siya eh. With the Makabayan Block? With the Makabayan Block. Ay, girl, binabarubal niya nga yung Makabayan Block eh. Yung panahon ni Duterte. Ay, kaya nagtataka ako kay Jam eh. Parang Jam, ba't pa sinasabi yan? Di ba? Parang hindi nakakabuti kay Martin. Binabarubal ni Jam yung Makabayan Block? Dati, oo. Ngayon daw, kabarang naman daw sa bayan. So, okay na daw siya. Ayun si Derek. Hi, Derek! Ano para sa bayan? Ay, yung... Diba si Daryl. Daryl, gusto mo umakyat, Daryl? Invite ko nga si Daryl. Daryl. Nandito ka ba? Umakyat ka kung gusto mo. So ngayon, para ma-interview natin si Daryl, So, sa kanyang hamon at mapanghamong post. Hindi nga, di ba? Ang eksena, ayan na ina-add na kita, tanggapin mo na. So si Jam Magno, pinupuri niya ang Makabayan Block ngayon. Bakla nung panahon ni Duterte, binabarubal mo sila dahil nga sila ay CPP-NPA. Ngayon para sa bayan ng CPP-NPA. Ano ba? Make up your mind, Jam Magno. Nung ano pa to, kailan ba to? Nung kinokontent pa to nung anonymous page si Jam Magno, yun. Yung time na yun. Ayan, hi, Direct. Hi.